Tumingin ka! Ha? Tumayo ka! Tumayo ka! Ano ka? Ha? Tumingin ka! Tumingin ka! Tumingin ka! What? Ano? Galit ka? Ha? Ano ka? Wala ka takot, ha? Hindi ka natakot, ha? Tumingin ka! Kasama itong mga ito. Yung heavy pa nito. Kaya ano? Anong iniisip mo? Ha? Anong iniisip mo pag ginawa mo yun? Hindi mo ba lagi na lang sinasabi sa inyo? Hindi ba nakikita yung mga inuhuli na iba ng mga polis na mga ginagawa na ganyan? Matanggi ka! Ano masabi ito? Matanggi ka! Ha? Asan yung kwintas? Ha? Asan yung motor? Nasa opisina, bakit di mo dineclare na ebidensya? Nasaan yung dito bakit pinapirma mo? Pinapirma mo dito ha? O kaya may pamilya ka, pero ang ginawa mo? Sir, di na po bago sa ating mga operatibo yung may nahuli po. Ano ka? Ay, yung mismong bata, positive sa laceration? Kasi edad lang po ng anak ko yan, sir. Yung bata na nga nagsasabi? Yung bata na nga positive laceration? Nangkakalaiting sinabon ni NCRPO Director Guillermo Eleazar, CPO1 Eduardo Flores Valencia, suspect sa panggagahasa sa 15 anyos na dalagita na anak ng dalawang nakakulong na suspect sa droga sa MPD Station 4. Sa galit ng NCRPO Chief, nasa bunutan niya si Valencia nang ipagtanggol ito ang sarili sa hepe. Alam mo, ako matanda ng polis. Yung kalokohan na ginagawa mo, kaya tayo nasisira tayo sa inyo. Sir, wala akong matutuwanan niya. May result na nga eh. Kwento ng ina ng biktima, inaresto raw silang mag-asawa ng mga pulis noong October 25 dahil sa illegal possession of drugs. Kusa raw silang sumama sa otoridad dahil inosente sila. Pero isinama raw ni Valencia ang dalagita nilang anak kahit wala namang nakuhang ebidensya laban dito. Sabi raw ni Valencia, pakakawalan ng mga magulang ng dalagita sa isang kondisyon. Bumubulong siya sa anak ko na magpagamit ka na para mapawalan sana ang mama mo pati ka mapauwi. Pinagsabihan daw ng inaanak na huwag pumayag sa kondisyon ng pulis. Pero hindi raw nagpaawat ang suspect. Nilasing daw ng pulis ang bata sa kadinala sa motel. Sabi ko, ano nangyari sa anak ko? Sabi niya, ginamit na ng Valenciang hayop na yun. Sabi ko, ano kasalanan ng anak ko sa kanya? Bakit ang ginanon? Na may mga anak din kayo, bakit? Anong inisip mo? Pagkakaw mo yun? Tumabot ka! May pamilya ka? May asawa ka? May anak ka? Anong tingin mo sa ibang tao, ha? Anong tingin mo sa akin? Anong tingin mo? Anong tingin mo? Ibang tao? Para gawin yan? Nakahirap na hirap tayo para ayusin ito ng desisyon. Tapos, hindi ko nang gawin mo, ha? Anong ikaw sa'yo? Ano ba ako? Ha? Kailan nga record? Ha? Ikaw? Ikaw? Hands back na. Ano na yun? Anong specific unit nyo? Anong type nyo? Anong unit nyo? Nang buksan ni NCRPO Chief Police Director Guillermo Eleazar ang Office of the Commander ng PCPA sa Las Piñas, inabutan niyang nakahiga at nahihimbing ang pulis na ito. Ang isa naman, gising pero pupungas-pungas daw. Ang natutulog na pulis, mismong desk officer pa pala na si PO3 Ray Gusi. Paliwanag ng pulis, straight duty daw kasi ang pasok niya mula kahapon kaya hindi kinaya ang antok. Malas sila, nag-expect tayo October 1. Pagpasok sa police station, dapat makikita itong pulis na nandun sa kanyang desk. Hindi yung maghahanap pa. Yung proper uniform naman ang namataan ni Eleazar sa PCP3 sa Parañaque. Pero nang kausapin na ni Eleazar ang desk officer niya sa PO3 Joselier Labrada, may napansing iba pa. Kaya mo ba? Inamin din ng pulis na nakainom nga siya, pero ang malaking sablay, hindi niya alam ang ranggo ng kanyang mga opisyal. Awal GPNP. Dadalhin sa ospital para ipatest si Labrada. Oras na lumabas sa resulta na nakainom nga siya, mahaharap siya sa kasong grave misconduct. Kasama rin sa mga inspeksyon ng NCRPO ang PCP. Ayon sa investigasyon, dinarang nila Police Corporal Roy Dumanag, Patrolman Pat Velardo at kanilang asset na si Janus Francisco ang lalaking biktima na nauwi pauwi na. Pinalibutan na po ako nila. Tapos po noon, pinasok po ako doon sa may kubo-kubo doon sa may ano, yun nga po. Tapos doon na po nila ako inanuhan. Kinuha ng pera, sinutukan po ako noon sir sa loob ng kubo. Ayon sa biktima, sinita siya dahil drug user daw siya. Hindi na raw nakapalagang biktima nang tutukan na siya ng baril. Sinikmuraan daw siya ng police asset, saka sinimot ang laman ng kanyang bulsa. Kinuha yung kanyang perang hawak na 850, pati na rin yung singsing, yung kanyang wedding ring. Pagkatapos nun, binatawan siya. Nakapag-report agad sa Pasig Police ang biktima at sa follow-up operation. Agad na nadakip ang asset at ang dalawang police na sila Corporal Dumanag at Patrolman Velarde na kapwa naka-assign sa Drug Enforcement Group na Pasig Police. Hindi naman po namin talaga alam na police po yung nang-hold up sa kanya. Una alam po namin, i-report lang po namin kasi na-hold up siya. Nung nalaman namin police, doon na po kami kinabahan. Itong dalawang pulis na ito ay wala namang legitimate police operation during the time. And yet, naandun sila at nagsasagawa ng operation na hindi sanction ng istasyon. Habang ginagawa ng mga kasamahan nila sa SDO yung kanilang tamang trabaho, meron naman pong hindi kasama doon sa operation na supposed to be nasa ibang operation sa Cleo, sa ibang barangay din, na gumawa nito on their own. Lalo nag-init si Eleazar sa bandang huling bahagi ng briefing. Tumingin sa akin dito. Bakit nyo naisip yung ganyan? Matagal nyo ba ginagawa na yan? Hindi po sir. Ha? Hindi po sir. Naawa lang po kami sir. Nahawa? Naawa po. Anong nahawa? Wala naman po kami ginagawang masama. Oh, ba't kinuha mo yung walang ginagawa masama? Sir, wala po kami kinukuha. Alam mo po ng Diyos yan, sir. Kinuha nito kung saan. Alam mo, para magtuhan sa natawan sila, nakuha nga yung singsing sa'yo eh. Sir, Nakuha nga yung singsing sa'yo eh. saan sa kanya po, sir, sa kanya? Hoy, tama ka eh. Ang mahirap sa'yo, gumawa ka ng talukuhan, magdidiray ka pa. Ha? Ng Diyos yan, sir.
Video pa yun. Yung ano eh, nakuha na nga yung items na kinuha. Pasit-asit pa ka para makinabang sa pulis. Sa kinukutong nyo. Mga animal kayo, kaya tayo nagkakaloko-loko dito. Itinanggi ng mga suspect ang paratang. Kasi nag-effort kami para magkaroon ng trabaho. Kaya nga eh. Para i-process kami sa COP namin eh. Hindi naman kami masamang pulis eh. Hindi masamang pulis, pero kung makakutong, gagawin nyo. Hindi kami kumutong sir eh. Kasi nandiyan pera na. Nasa inyo na yung ebidensya. Anong ebidensya sir eh? Robbery with intimidation ang kakaraping kaso ng mga suspect hanggang sa ialis sila sa briefing area. Umiiyak na nagpapaliwanag ng pasigaw ang mga suspect. Alam niyo ba, Opensyo? Ha? Unang-una, yung moonlighting, yung pag-escort na walang authority, kaya alam niyo bang bawal yan? Kanina, mismong si NCR Police Chief Guillermo Eliazar ang sumabod sa dalawang police escort na nasa video. Sina PO2 J. Templo Nuevo at PO2 Ralph Tumangil. Si Tumangil ang itinuturong pumalo sa side mirror ng taxi. Tinap ko lang po yung side mirror para mag-block down kasi papasok na po kami dun sa gate. Yan lang po. Hindi ko po napansin na nasira na wala siya. Sasampahan ng mga reklamong administratibo ang dalawa. Ang PNP, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-racket ng kanilang mga tauhan. We will be filing administrative cases against the two for unauthorized escorting. Gusto natin itong magsilbing leksyon sa kanila, warning sa iba, at tumingin tayo ng suporta sa ating mga kababayan, i-report sa atin itong mga ganitong sitwasyon. Humihingi po ako ng dispensa sa nangyari na yun. Kailangan natin dito ang suporta ng mga local chief executives natin. Hindi pa kayo nahihiya ang pulis ko. Natural, tarantado ka eh. Pinubugbog mo asawa mo eh. Gago ka pala eh. Yung pinagkakagulan mo sa tignan mo. Tama ba yan? Oo, alam mo pala, tarantado ka, kahit mo ginagawa. Tayo pa ka eh, kahit yung magganto, tangina ka, kahit na ito eh. Alam mo mali o tama? Gago ka pala eh. Drugs kasi based sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember no, and bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nadadagdag. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ito yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa About Crime. Mas nabubroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot pag-report. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, uy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly illegal. Yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising.